Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yes, thank you very much. That is noted. Senator Rodante Marcoleta, we recognize the Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, So I guess Videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y nainanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po ang tawag coup eh, hindi naman po coup, yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon 12 kami. Hindi man kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses. Para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses at paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po tatanong. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira
ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan. Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakarami. Nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Kung nakita niya yung warrant of arrest, pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, o mag-coordinate kayo sa OSAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Oh, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yes, thank you very much. That is noted. Senator Rodante Marcoleta, we recognize the Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, So I guess siguro May I? before hearing the objection of the good gentleman That is what the from chair Pampanga, will, actually, that is what the presiding officer will actually say, that we will listen in the order that I mentioned, the seconding motions, and we will likewise listen to the objection so noted by Senator Marcoleta and all the reasons pertaining to the objection, and we will vote on the measure because there is an objection. Thank you. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I second the motion to strike that of our records that video presentation presented earlier, Madam President, because Madam President, all senators of this chamber
be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung tayo, yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair or Madam President, instead of trying to regain yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga iprinisit na kanina. Haka-haka lamang po. Akala ko nga po, fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that that video recording be stricken off the records of the Senate. Thank you, Madam President. Take note of that. Next is Senator Kiko Pangilinan. We recognize. Thank you, Mr. President. I likewise support the and second the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, disinformation has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, NOEL, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President. Thank you. We take note of that, Senator Pangilinan. Just for the record, so that it is clear that's Rule 34, Section 93. Acts and language which offend the senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. And Section 94, no senator under any circumstances shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution, just for the record. We recognize then Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, Madam President. Madam President, for the record, never ho namin napag-usapan po ang charter change. CONAS, CONCON, People's Initiative, never po lumabas yung pangalan ng charter change sa aming pag-uusap. Nag-uusap po kami tungkol ho kung paano ho natin maiayos ang mga problema ho ng ating bansa. Higit sa lahat, paano ho mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Aminado ho tayo, pag tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, nakakausap po natin ang ating mga constituents, marami hong nagulat, maraming nagalit, at marami hong nadismaya. At ito ay hamon sa ating lahat, hindi lang po sa ating Senate President, kundi sa ating lahat kung paano ho tayo magtutulong-tulong, maibalik po ang dignidad at respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Kaya mga kasama, itong mga lumalabas na video na ganito, hindi ho ito nakakatulong. Bagkus,
ito rin po ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pananaw po ng ating mga kababayan sa institusyon na mahal ho natin, ang gusto ho natin protektahan. So with that, Madam President, let me second the motion of Senator Miguel Zubiri invoking Section 93 of our rules, acts, and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam President. Thank you, Senator Sherwin Gatchalian. Let me just also note that maintaining and restoring the dignity of the institution, the Senate as an institution, is not a monopoly of a few in this institution. I believe that each and every one of us in this institution wishes to maintain the dignity, and all of us, to the best of our ability, whenever we are in plenary or in hearings or even outside our premises, are bound to that. Thank you. Senator Ping Lacson, please. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source, because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating class. Incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yun, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner,
Para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest. Of course, Mr. President. Oh, Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot pa yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies. Flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mig Zubiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador, Mr. Yeah, minus the whole video. I support that motion, Madam President. Thank you, Senator Lacson. We recognize Senator Bamakino, was it? Then Senator Tulfo, Rafi, and Senator Risa raised her hand. Just for the information of Senator Marcoleta, it's not that I'm delaying the reasons for your objection, sir. We are listening to the seconding motions. Thank you. Magandang araw, Madam President, mga kasama. I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako, mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi ho yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron bang nakafile na chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ang isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Unang-una. Pangalawa, sa totoo lang po, marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Marami po dito, hindi lang sa mayorya, pati rin po sa minority, ang magsasama-sama para hindi mabago ang 1987 Constitution. At higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no election scenario. Siguro po, kung tinanong kami, kayo ba dito ay para sa charter change? Baka po makita po ng ating distinguished lady na marami po ditong sasang-ayon na ayaw natin ng charter change. Kung nagtanong lang po, ilan ba dito talaga yung ayaw ng eleksyon? Baka malaman po lahat tayo dito. Talagang 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na paka. Yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation. And I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming salamat, Mr. Chairman, Madam President.
Thank you, Senator Bam-Aquino. We recognize Senator Raffy Tulfo. Madam President, I support the motion of Senator Mig Zubiri to strike sa record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng How Shao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag nating gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niyo naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong na mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin at hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President. Maraming salamat po. Tayo po ay nakikiisa rin sa sinabi nyo. May katanungan lang po ang presiding officer because we are using either the Filipino language or English. I would like to request the good gentleman from Isabela to use a alternative word to how shall because it may be difficult to translate it. Is that Filipino? I just want to be enlightened. How shall Yes. street lingo meaning fake? I'm sorry. Ibig sabihin fake, Okay. ibig sabihin peke. Yes. So that it's clear because I Pirated. was also asked. So are Pero you Tagalog na yun. are you there editing or amending the statement? Sige, from Because how even shall, the, let's the edit it to spelling was not clear fake. also to the stenographers. Hindi legit. Okay, yun Opo. lang po. Thank you. Thank you very Thank much. you, Madam President. Since we're talking about parliamentary language, may we also cite that everyone uses either English in its traditional form and Filipino and or other languages of the 120 languages of the Philippines. Thank you. Senator Risa Ontiveros. Thank you. Salamat po, Madam President. Madam President, sinusugundahan ko rin po ang motion ni Senador Mig Zubiri na strike ang video po na iyan sa record nitong sesyon. Ulitin ko lang po ang sinabi ko last week sa sarili ko namang privilege speech. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, hindi ako sensitibo sa puna. Sanay ako dyan. Pero, Madam President, ang pinakita po na video ay fake news. Hindi ko yan pwedeng hayaan kasama ng ating mga kasama na andyan na lang unchallenged. Delivering a privileged speech is not the same as having the Pecha de peligro? Delikado? Relax ka lang. Di ka naipit paggipit with G-Credit. Itawid natin yung essentials mo.
Buksan ang GCash. Itap ang borrow, tapos G-Credit. Kung eligible ka, may credit limit kang up to 50,000. Ayos, di ba? Pwedeng-pwede pang grocery o bills. As low as 1.70 pesos daily interest lang kada 1,000 pesos. Mas mura pa sa candy. Pay later dahil pwedeng bayaran on or before the due date. Pag di pa kaya ng buo, pwedeng 10% muna para magaan sa bulsa. Tuwing nagigipit, may tatawid natin yan with G-Credit. At ngayon, may bago na naman pong kwento. Ibang storya na naman po ang gusto ngayong linggo. Nakakahiya na, please. Araw-araw na lang bang ganito? Huwag naman sanang dumating ang araw na wala na tayong mukhang maiharap sa mga Pilipino. At for the record, gaya din ng sinabi ng maraming kasama, malinaw naman ang track record ko na mariin na pagtuto sa charter change at gaya ng sinabi ng mga kasama, wala pong pinag-usapang charter change. Muli, Madam President, for the record, sinusugundahan ko po ang motion. Salamat po, Madam President. Videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Hontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po ang tawag coup eh, hindi naman po coup, yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon 12 kami. Hindi man kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, I mean, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip. At pagkatapos, merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses. Para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses. At paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong,
ni Senador Risa. Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, mag-coordinate kayo sa OSAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yes, thank you very much. That is noted. Senator Rodante Marcoleta, we recognize the Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, So I guess, siguro, May I? before hearing
the objection of the good gentleman. That is what the from chair Pampanga. will, actually, that is what the presiding officer will actually say, that we will listen in the order that I mentioned, the seconding motions, and we will likewise listen to the objection so noted by Senator Marcoleta and all the reasons pertaining to the objection, and we will vote on the measure because there is an objection. Thank you. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I second the motion to strike that off our records that video presentation presented earlier, Madam President, because Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung tayo, yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating ika institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair or Madam President, instead of trying to regain yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga... From building your village to leading your armies, every choice builds your legacy. Gather resources, grow your farms, and raise a kingdom fit for battle. When war comes, knights, spearmen, and siege engines answer the call. Expand your territory, fortify your walls, and train powerful troops day by day. This is the rise of your realm, where strategy, strength, and survival decide your fate. Elian, we recognize. Thank you, Mr. President. I likewise support the and second the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, disinformation has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, NOEL, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President. Thank you. We take note of that, Senator Pangilinan. Just for the record, so that it is clear on, that's Rule 34, Section 93. Acts and language which offend the senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. And Section 94, no senator under any circumstances shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution, just for the record. We recognize then Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, Madam President. Madam President, for the record, never ho namin napag-usapan po ang charter change. CONAS, CONCON, People's Initiative, never po lumabas
yung pangalan ng charter change sa aming pag-uusap. Nag-uusap po kami tungkol kung paano natin maiayos ang mga problema ng ating bansa. Higit sa lahat, paano mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Aminado tayo, pag tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, nakakausap po natin ang ating mga constituents, marami nagulat, maraming nagalit, at marami nadismaya. At ito ay hamon sa ating lahat, hindi lang po sa ating Senate President, kundi sa ating lahat kung paano tayo magtutulong-tulong, maibalik po ang dignidad at respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Kaya mga kasama, itong mga lumalabas na video na ganito, hindi ito nakakatulong. Bagkus, ito rin po ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pananaw po ng ating mga kababayan sa institusyon na mahal natin ang gusto natin protektahan. So with that, Madam President, let me second the motion of Senator Miguel Zubiri, invoking Section 93 of our rules, acts, and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam President. Thank you, Senator Sherwin Gatchalian. Let me just also note that maintaining and restoring the dignity of the institution, the Senate as an institution, is not a monopoly of a few in this institution. I believe that each and every one of us in this institution wishes to maintain the dignity, and all of us, to the best of our ability, whenever we are in plenary or in hearings or even outside our premises, are bound to that. Thank you. Senator Ping Lacson, please. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source, because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rodito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So, ako naman, walang, wala naman seryoso sa pag-usapan. So, I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So, parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never.
I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. Oh, Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot pa yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies, flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mig Zubiri, na to strike off the record